Viewers Opinion, ang bagong Rain or Shine Elasto Painters Center napapalit sa injured na si Kit Datu, dating bata ni Coach Yeng Yao sa NLEX Road Warriors. Nasubok at maaasahan niya na. Yan ang mga pag-uusapan natin ngayon, kaya huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo. Malaki ang problema ni Coach Yeng Yao ngayong nasa taas sila ng team standings ng All Filipino Cup ng ongoing PBA season. Dahil sa last game nila kontra Phoenix Fuel Masters, kung saan nanalo naman sila, ay nagkaroon naman sila ng panibagong problema. Lalo na sa kanilang frontline na medyo may kanipisan ngayong All Filipino Cup dahil na injured ang kanilang primary center na si Kit Datu. At hindi ito basta-bastang injury dahil napakaseryoso at inaasahan na mawawala ito ng isang buong taon para pagalingin ang kanyang injury. Kaya inaasahan na yung mababaw na rotation pagdating sa frontline ng Rain or Shine Elasto Painters ay lalo pang iiksi ang rotation dahil na rin sa kakulangan nila ng isang natural center. Ayon nga kay Coach Yeng Yao ay hindi pa 100% itong si Bo Belga na veterano niyang sentro dahil na rin sa kanyang vertigo na sinasabing pasulput-sulput, kaya meron daw umano talagang mga games nila na minutes restriction ang kanyang reliable center na si Bo Belga. Kaya ngayon ang matitira para sa center spot bukod kay Bo Belga ay si Chris Porter na undersized naman sa height na 6'5" para sa center position ng Rain or Shine Elasto Painters kumpara sa ibang sentro ng ibang koponan na merong 6'7" pataas kagaya ng San Miguel Beermen, TNT Tropang 5G at ang Converge Fiber Xers. Maganda pa naman sana ang tinatakbo ng Rain or Shine Elasto Painters ngayong All Filipino Cup dahil nangunguna nga sila sa standings sa 5 wins and 1 loss card. Kaya ayon nga mismo kay Coach Yeng Yao ay kinakailangan mag-step up ni Chris Porter at ng iba pang nilang big man na po pwede niyang paglaruin bilang sentro kagaya ni Kalen Chongson at ito ngang si Bo Belga na merong unpredictable vertigo. Napakalaking bagay ang mawawala sa Rain or Shine Elasto Painters dahil dito sa injury ni Kit Datu. Dahil isa ito sa mga inaasahan niya sa kanyang frontline lalo na sa center position bilang pantapat din sa ibang sentro ng ibang koponan na matatangkad. Sa height na 6'7", masasabing isang stretch big itong si Kit Datu na po pwedeng maglaro sa loob at po pwede ring maging floor spacer dahil na rin sa kanyang husay sa 3-point shooting. 10 points per ball game at 6.2 rebounds per ball game ang mawawala sa Rain or Shine Elasto Painters dahil dito sa 1-year long layoff injury nitong si Kit Datu. Masasabing wrong timing talaga dahil maganda nga ang tinatakbo ng conference ngayon ng Rain or Shine Elasto Painters. Pero ayon nga mismo kay Coach Yeng Yao, merong mga bagay talaga na hindi inaasahang mangyayari kagaya nga nitong injury nitong si Kit Datu. Kaya kinakailangan muna nilang mag-adjust kung ano ang meron sila, kung saan sila Chris Porter na undersized para sa center position at ganun din si Bo Belga ang sinasabing pagtsatsagaan muna ni Coach Yeng Yao para mapunan yung mga minuto at ibinibigay na statistics nitong si Kit Datu na mawawala sa kanila sa loob ng isang taon. Sa ngayon, open din daw sila sa mga options sa mga player movements dahil meron pa silang naka-reserve na player na hindi pa nila napapapirma ng kontrata mula dun sa rookie draft nitong nakaraang Setyembre, kung saan kinuha nga nila bilang kanilang 10th pick overall ang 6'5" center at power forward mula sa UST Growling Tigers na naglaro na rin sa Nueva Ecija Rice Vanguard sa MPBL na si Christian Manaytay. Pero magiging undersized din yon para sa center position at dahil rookie nga ay hindi pa alam ni Coach Yeng Yao kung ano ay maibibigay nito para sa kanilang koponan na naghahabol para sa playoffs ngayong season. At dito na nga pumapasok yung anggulo na gusto umanong kuhanin ni Coach Yeng Yao yung dati niyang player mula sa NLEX Road Warriors na halos pareho din ang laruan itong si Kit Datu na maaasahan pagdating sa depensa at floor spacer din dahil sa kanyang husay sa 3-point shooting. At ito nga ay ang dati niyang player mula sa NLEX Road Warriors na si Michael Miranda. Sa ngayon, itong si Michael Miranda ay nasa unrestricted free agent with rights to salary
ng NLEX Road Warriors. Ibig sabihin, sumasahod siya, nakakapag-practice, pero hindi kasama sa actual lineup o hindi man lang kasama sa reserve player ng NLEX Road Warriors ngayong All Filipino Cup. At dahil nga unrestricted free agent with rights to salary ang status nitong si Michael Miranda sa NLEX Road Warriors, ay malaya itong makipag-usap sa ibang koponan na gustong kumuha ng kanyang serbisyo. At ganun din siya mismo po pwede siyang makipag-usap o po pwede niyang ialok ang kanyang sarili sa ibang koponan sa PBA. At kapag ka nagkaroon nga ng deal sa pagitan ni Michael Miranda at kung sakasakali itong Rain or Shine Elasto Painters, ay mate-terminate na yung kanyang ongoing contract sa NLEX Road Warriors para makapirma ng panibagong kontrata kung sakali sa Rain or Shine Elasto Painters. Halos 2 taon na ang status na unrestricted free agent with rights to salary nitong si Michael Miranda sa NLEX Road Warriors, simula nang dumating sa kanilang koponan ang mga sophomore players nila na sila Brandon Ramirez at JB Bahio. At ngayon nga, dinagdag pa nila si JL Capulong, kaya talagang nawalan na ng pwesto itong si Michael Miranda para sa frontline ng NLEX Road Warriors. Wala naman itong inihindang injury at masasabing 100% fit to play. Kaya ayon nga mismo sa isang insider mula sa Rain or Shine Elasto Painters, ay pinag-iisipan na nga umano ni Coach Sheng Yao na kuhanin ito mula sa NLEX Road Warriors at mapakinabangan nila dito sa Rain or Shine Elasto Painters ngayong All Filipino Cup. Hindi man mapupuna ni Michael Miranda yung 10 points per ball game at 6 rebounds na ibinibigay ni Kit Datu, pero yung hustle at tibay sa depensa nitong si Michael Miranda maibibigay niya sa Rain or Shine Elasto Painters ngayong All Filipino Cup, lalo na nga at wala na si Kit Datu. At dahil alam ni Coach Sheng Yao kung paano gamitin ito o alam niya kung ano yung mga strengths and weaknesses nitong si Michael Miranda, ay siguradong hindi siya mahihirapan dito sa dati niyang player mula sa NLEX Road Warriors na nagkataon na kababayan pa niya mula sa Pampanga. Chemistry na lang sa mga bago niyang magiging teammate sa Rain or Shine Elasto Painters ang kinakailangang asikasuhin at trabahuin itong si Michael Miranda. Sakaling matuloy ang pagkuha dito ni Coach Sheng Yao mula sa unrestricted free agent with rights to salary ng NLEX Road Warriors papunta sa kanyang koponan na nagkukulang ng sentro ngayon dahil sa injury ni Kit Datu sa Rain or Shine Elasto Painters. Anong opinion mo dito sa iniisip po mano ni Coach Sheng Yao o balak nito na kuhanin ang dati niyang player mula sa NLEX Road Warriors na alam niya na ang strengths and weaknesses na si Michael Miranda, na ngayon nga ay nasa unrestricted free agent with rights to salary ng NLEX Road Warriors? Tama ba na kuhanin ito ni Coach Sheng Yao kesa sa ibang players na masasabing mas mataas ang credentials kesa dito kay Michael Miranda? At masasabi bang may ibubuga pa itong si Michael Miranda sa kanyang pagbabalik sa loob ng court sakaling kuhanin siya ng Rain or Shine Elasto Painters bilang kapalit ni Kit Datu ngayong ongoing All Filipino Cup? Lahat ng mga yan, huwag mong kalimutan na mag-comment at mag-suggest din para malaman ang opinion mo.